gusto ko ulit bumalik ng Bali, Indonesia. So, ang way ko, Perth to Bali, and then Bali to Manila. So, bumalik ulit ako ng Bali, Indonesia that time. So, ako lang mag-isa. Kaya, ang pinili kong hotel, yung malapit din sa airport. Nag-stay ako doon sa Harris Hotel. Sa Kuta siya. Kaya lang malapit siya sa airport. Tsaka, pinili ko siya dahil may airport shuttle siya. Free yung shuttle na yun. Kaya nung dumating ako noon, kahit na matagal ako mag-antay kasi may timing yung nila, yung pag-pick nila, okay lang kasi ako lang kasi mag-isa kung mag-grab taxi or what, tsaka syempre may bayad pa yun, why not kung dun sa hotel naman meron naman silang ino-offer na free shuttle. Kaya so yung pinick up nila ako kasabay ng mga ibang guests dun sa hotel, tapos stay ako overnight. Then the next day, dun lang din ako sa hotel. Tapos yung the following day, yun na yung flight ko going back to Manila. So, okay yung hotel na yun, yung sa Harris Hotel. Kung dun sa mga mag-stop over lang, o hindi kaya, kasi gabi na yung pagdating nyo sa Bali, Indonesia. So, yung iba dyan parang sayang kasi yung ibubuk ko sa hotel dahil ang check-in is 2 p.m. Tapos dadating naman ako gabi. Di sayang yung ilang hours na babayaran ko. Tapos ang gusto mo pa yung 5-star hotel. So, pwedeng i-book mo yon. Tapos, the following day, kung mag-stay kayo ng 4 days, 5 days, so lipat na kayo dun sa hotel na maganda na gusto nyo. Tapos, at least, na-maximize nyo yung binayaran nyo. Hindi kayo nalugi. Okay? So, yun yung isang ginagawa ng iba pagka yung ganyan na late na sila makakarating dun sa destination nila. Tapos, pwede kayo mag-stay muna dun para mura lang yung babayaran nyo. Hindi kayo malulugi dun sa pag-i-stay nyo. Then, the next day, so mahaba yung days nyo, mahaba yung time nyo, dun na kayo sa pupuntahan nyo kasi ang ginagawa din ng iba. So, ganon. Dun muna sa malapit sa airport, and then the following day, transfer na sila dun sa hotel kasi yung iba, yun na gusto nila sa Ubud kasi maganda talaga sa Ubud, guys. Kasi medyo malayo siya sa airport. So, yung pwede kayong mag-transfer na, mag-travel na kayo doon papunta sa Ubud, tapos check-in na kayo, tapos doon, tour na kayo, explore na kayo sa Bali, Indonesia. Tapos yung iba naman, pagka yung kagaya niyan, na stop over lang talaga, na galing sila ng Singapore, stop over ng Bali, tapos punta sila ng Australia. So, stop over lang talaga. So, ganun yung ginagawa ng iba. Yung malapit na lang sa airport, kasi wala na rin naman din silang time na para mag-explore dun sa place kasi stop over lang talaga yung gagawin nila doon. And then, so yun yung pwede nyong gawin kapag pupunta kayo ng Bali, Indonesia. Tas ano pa? Ayun. Kasi, yung first time na nagpunta kami ng Bali, Indonesia, so, yun yung hindi ko na-research pa nung time na yun na hindi pwedeng uminom ng tap water doon sa Bali, Indonesia. Kahit sa pagtutoothbrush, hindi rin siya pwede. Pero kasi, nung time na yun, hindi naman kami uminom ng tap water. Pero, yung sa pagtutoothbrush, so, direct kami doon sa faucet. And then, yun nga, nung kumain kami ng lunch sa labas, doon sa residential, warm water naman siya. So, thankfully, kasi, matibay yung mga tiyan namin, hindi naman sumakit yung tiyan namin. Kasi, ang Bali, so, mga nababasa akong mga reviews na ang tinatawag nila, belly tummy, mga ganyan ang tawag nila. Kasi, second home kasi yan ng mga OC people. So, sila yung mga nagko-comment. Dahil, nung bago kami pumunta dyan, nag-join ako sa mga GC na may GC sila ng Bali, Indonesia, yung mga magta-travel doon. So, doon, nagre-review ako, nag-check ako ng mga comments. So, yun yung nakita ko na
ang mga Aussie people, talagang pag magbe-vacation niya, laging sa Bali ang destination nila kasi malapit lang nga yun sa kanila. And then, so yun nga, hindi pwedeng uminom sa tap water. So yung first time namin pumunta, wala naman, okay lang naman. Then the second day, dahil, although 5-star hotel din naman si Maya Sanur, pero wala silang ganun eh. Si Novotel, yun yung second time na pumunta kami, doon kami nag-stay. Talagang, meron talagang bottled water nandun sa toilet. Kaya sabi namin, bakit may bottled water dito sa toilet? Hindi naman tayo umiinom dito sa toilet dahil may kitchen naman. So, yun pala, dahil nga si brother-in-law o si siya, so, alam nila yun. Ang sabi niya, yun yung gagamitin sa pag-toothbrush. Hindi kasi pwedeng direct ka dun sa faucet. So, okay, sige. So, ganun pala. Tapos, doon namin nalaman kasi doon sa mother ni brother-in-law na sabi niya na mag-iingat kayo doon kasi hindi nga pwedeng uminom ng tap water, tapos kahit sa toilet, ganyan, tapos huwag kayong basta-basta kakain sa labas. Yan, dapat nyo muna, i-check nyo maigi yung area, tapos, so, pag kakain kayo, kailangan bottled water. So, yun. So, siya yung mga nagbigay sa amin ng mga tips na kung ano yung gagawin namin sa Bali. Kasi nga, frequent silang nagpupunta sa Bali. So, second home na rin nila yun, yung Bali, Indonesia. So, yun. And then, yun pa yung isa, yung sa Novotel, nung nag-stay kami. Kasi sa likod nun, meron dun mini mart. So, yun. Dun kami bumibili ng bottled water during nung stay namin. Tapos pagkain minsan yun sa dinner, gusto lang namin kumain ng noodles, o hindi kaya ng bread, o may canned goods doon, kasi pwede naman magluto doon sa room, meron naman siyang kitchen. So, doon kami bumibili. At tapos, yung pa yung isa na ginawa namin pala doon sa Novotel, dahil na since family naman kami nagpunta, nagpaano si brother-in-law, nagpa-pictorial sa amin doon. So, doon sa vicinity ng hotel, so, hanap kami ng area na maganda. So, picture-picture. So, yun. Tapos, pinaprint din niya yung pictures namin. So, yun yung isa pa sa ginawa namin. So, yun lang, guys. So, please, like and subscribe our YouTube channel at home with PJP. And follow our TikTok, PJP Wonders Travel and Tours, and our Facebook page, PJP Wonders Travel and Tours. Thank you, Ka-Wanderers! Happy day!